Umaga sa inyo mga minamahal ko. Tulad ng ipinangako ko, ang ipapahayag ko sa inyo kung paano nagkasala si Kristo. Kasi dito sa Bible mababasa ang bautismo ay nag-aalis ng kasalanan, naglilinis ng kasalanan, nagliligtas na sa mga nagkasala. Bakit si Jesucristo ay nagkasala ba dahil nagpabautismo? Kaya dito natin tutunghayan kung nagkasala nga si Kristo dito sa Biblia. Kasi si Kristo, sinugo ng Ama dito sa lupa ay isang tao. Ipinaghanda siya dito ng katawan tao sa lupa, kaya dumating siya dito sa lupa ay tao. Hindi pa siya Diyos. May takdang panahon ang pagka-Diyos niya dito sa lupa, mababasa din yan. Kaya dito sa Roma, may mababasa tayo, Roma 3:9. Ito, mabasahin natin. Ipapakita ko sa ayan, sa 9. Ano nga, tayo bang mga Hudyo ay nakalamang sa mga Hintil? Hindi. Sabi, hindi. Sapagkat napatunayan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo man o Grego. Ang lahat ng tao nasa ilalim ng kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo man o Grego. Si Kristo, ano yan? Hudyo. Si Kristo ba naging tao? Babasahin natin dito kung naging tao siya. Ayan dito sa Hebreo 2:14. May babasahin tayo dito sa Hebreo 2:14. Ito. Yan, 2:14. Yaman ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigapos niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Kaya mga minamahal ko, napakaliwanag na ang tao na tinutukoy, mga anak ay tao. Si Kristo naging tao din. Kaya maliwanag na si Kristo naging tao. Dito sa unang Timoteo 2:4, may mababasa pa rin tayo dito. Unang Timoteo 2:4. Unang Timoteo 2:4. Makita natin mga minamahal. Ayan. Na ang ibig ay maligtas ang lahat. Ng tao at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tao si Jesucristo, si Kristo Jesus. Ayan, napakaliwanag. Ulitin natin para maliwanag. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao si Kristo Jesus. Napakaliwanag, tao si Kristo Kaya tao Ang lahat ng tao sa Hebreo sabi, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya si Kristo, bagamat siya
naging Diyos, may takdang panahon yun nung siya maging Diyos. Mababasa din dito yun. Si Kristo naging tao dito sa lupa. Ito pang katunayan na naging tao siya dito sa Hebreo 5:3. Hebreo 5:3. Hanapin natin. Dito sa Hebreo 5:3. Yan. Yan. Dahil sa kanyang kahinaan, pakita muna natin, si Jesus ang dakilang saserdote. Ayan. Ito. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain hindi lamang para sa mga kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Napakaliwanag dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Napakaliwanag. Naghandog siya ng kanyang kasalanan. Pakita ko dito, si Jesus ang dakilang saserdote. Kaya mga minamahal ko, marami dito nangangaral na hindi nila ipinahayag si Kristo naging tao. Ang ipinahayag lang nila, ipinanganak siya ni Maria. Kaya malaking kamalian ang ipinahayag nila. Kaya mga minamahal ko, marami dito magbabasa na naging tao si Kristo Dito nga sa Roma 8:8 mayroon pa rin Babasahin natin. Marami dito mga katunayan na si Kristo naging tao Ito sa 8. Sa 8:3. Yan Sa 3. Ginawa ng Diyos ang hindi magawa ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan. Napakaliwanag. Nung sinugo siya dito sa sanlibutan, sa lupa, taong makasalanan. Hindi siya Diyos. Naging tao muna siya dito sa lupa. Kaya mga minamahal, ang mga inaaral ko nandito talaga sa Biblia. Mga minamahal, mayroon ako dito babasahin sa sa unang Juan 4 ito. Unang Juan 4. Pakita natin. Ayan. Sa 4:1, mga minamahal, huwag ninyo paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasakay nila ang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritu sumasakay nila, sapagkat marami nang mula ang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng espiritu mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng espiritu mula sa Diyos.
ang espiritu ng Antikristo, yun ang nasa kanya. Napakaliwanag. Ang hindi nagpapahayag na si Jesucristo naging tao ay Antikristo. Aba, ako pinahayag ko na si Kristo naging tao, nagkasala. Ito pang katunayan sa ikalawang Juan. Ikalawang Juan 1:7. Ayan. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mandarayang mga tao, hindi nagpapahayag na si Jesus ay naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at Antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalaan ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyo kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino man nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Napakaliwanag. Ang hindi pala nagpapahayag na si Kristo naging tao, Antikristo, hindi pinananahanan. Napakaliwanag. Nasa Biblia yan Mga minamahal ko, aba, marami pala ang Antikristo kasi ang alam ko hindi nila ipinahayag si Kristo na naging tao, Diyos daw nung dumating dito. Marami dito katunayan sa Biblia na tao siya muna. May takdang panahon na naging Diyos siya. Yan dito din sa Bible yan, mababasa natin kung kailan siya naging Diyos. Kaya mga minamahal na huwag kayong maniniwala sa mga aral ng tao lang. Mapapahamak lang kayo. Marami nag-aano dito ng nangangaral na hindi pinahayag nila si Kristo kung paano naging tao dito sa lupa. Mga minamahal ko, ano naman ang mga naging kasalanan ni Kristo? Iyan ang isusunod natin na yugto dito sa Biblia, mga minamahal ko, kung paano siya nagkasala dito sa lupa. Kasi napakaliwanag dito Ihinula nga siya na ipapanganak siya nga tao Tapos hindi siya dakila nung ipinanganak Wala sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos Ibibigay pa lang Kaya mga minamahal, abangan ninyo ang susunod na mga ihahayag ko kung ano ang pagkakasala niya.